hello. So, okay, this is Holland. The famous Holland. Kwento ni Holland, ninakaw siya sa kapitbahay. Kasi iniwan siya ni neighbor na walang food, walang water. He was siguro 2 months pa lang, 3 months. So, dapat may kitten food, diba? Wala papakain, sa amin siya nakikikain. Di ninakaw ko na. Siguro it's the first crime I've ever committed in my life. So, as a lawyer, I committed the crime of stealing my neighbor's cat. So, ito yun. Here's Ash. Ito si Ashi. He's from Laguna ata. Tapos, wala. Iniwan siya sa labas ng unyo niya. Makain siyang basura, ganyan. Tapos, ang plan talaga was foster lang. Kasi sabi ko madaling mapa-adopt to kasi may lahi eh. Kaso, si Ashi naglayas siya twice. And, na-realize ko na may social anxiety siya. Like, ayaw niya sa ibang tao. Ako lang yung love niya. Tapos, yun. 1 month siya nawala sa amin. Doon siya sa Maya Alta. And yung buong Antipolo, parang hinatap siya. Eventually, nahanap namin si Ash. Okay, so now, dadalhin ko kayo sa extra extension. So, since dami talaga, so, pasok sa aming extra home. If you remember, this is Saudi. Muning yung tawag sa kanya. This is Gucci. So, ayun. So, si Saudi was from Saudi. Galing siya sa desert, inabandon siya sa Saudi. And may mga Pinoy na nakakita and pinadala sa atin. Okay, so this is Maya's. One of our first rescues din siya. So, binigay din siya sa akin ni Red Cubs kasi galing si Miles sa backyard breeder. So, si breeder, ayaw na niya kay Miles kasi nga dami daw niyang pusa. So, pagdating sa amin ng pusa, 3 sila. Yung isa namatay, sobrang sama ng lagay nila. And they are a product of inbreeding. Inbreeding meaning magkakapatid or like mag-ina siguro yung yung nag-mate or whatever. So, here's Queenie. Rescued from Cavite si Queenie. So, si Queenie kasi cancer patient. At that time, ayoko naman sisihin yung owner niya, no? Pero, di ko kasi magets yung mga ganun eh. Bibili ng mahal na aso, tapos pag kailangan gamutin, papabayaan, tapos post sa Facebook na please help, ganyan. Papa-adopt na lang namin, di namin kaya. Nakita siya ni Red Cubs. Tapos sabi ni Red Cubs, meron daw ba akong budget for the chemo of Queenie. At that time, I had extra money. So, yeah, I took her in. Initially, dapat confined lang siya sa CAC, sa clinic. Tapos, wala namang plan talaga to adopt her. Pero, naging sobrang matagal yung gamutan ni Queenie. So, nag-stay siya sa akin. Kawawa naman yung aso if lilipat ko na naman siya. So, yun, nag-stay na siya dito. So, going 3 years na si Queenie sa atin. And kita naman, healthy na siya. Pero, occasionally, because yung cancer niya was just cancer of so many parts of the body. But, pinaka-apparent was TBT. So, up to this date, we need to make sure na okay siya. Kasi minsan sinusumpong-sumpong yung parang mayroon siyang recurring UTI. So, yun, medyo magastos. Pero, if you see naman her improvement, worth it naman. So, this is Syra. Again, one of the first ever rescue dogs of Red Cubs na naiwan sa akin. And then, hindi na pa si Eli. So, si Syra kasi, galing siya sa breeder. Iniwan siya ni breeder sa labas ng bahay, sa complex niya. Complex yun sa Ortigas. So, yun, iniwan si Syra sa labas ng bahay, walang food, walang water, and suffering from a kidney issue. And hirap siya huminga. So, yeah, inabandon lang siya since according to the breeder naman, napabreed na siya a lot of times. And sadly, most of the litters ni Syra namatay din. And ayun, nireport siya sa atin ni Miss Sarah and ng Cats of Cambridge. I think they have their own rescue group. And yun, napunta na sa atin si Syra. And she's fully recovered except for the skin, which requires maintenance kasi I think it's a usual issue sa bullies. And that's the end of our first sponsor series. Don't forget to hit the like button and subscribe for more videos.